Base nga sa dalawang chapters na lumabas na related kay Loki, mafi-figure out na nga natin ngayon kung ano ba talaga ang pagkatao niya. Pero may ilan pa nga ring naguguluhan patungkol dito. At ang tanong nga ng marami kaaway nga ba o kakampi itong si Loki? Bale ayan nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin yung magkabilang side ng storya kung magiging villain ba siya ng Straw Hat Pirates o magiging kaalyansa siya. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating talakayin yung possible na pagiging villain netong si Loki ngayong Elbaf arc. So ano ba ang mga possible key points para ma-prove nating antagonist nga itong si Loki ngayong Elbaf arc at hindi kakampi ng Straw Hat Pirates? Una na nga dyan itong obvious na point na pinatay niya yung hari ng Elbaf na si King Herald. Sa part nga na to medyo malabong maging mabait itong si Loki, since hari nga yung pinatay niya. At as per Giants nga ang rason daw ng pagpatay ni Loki sa tatay niyang si King Herald para makuha daw neto yung isang legendary devil fruit. Kung iisipin nga natin may pagkasakim o makasarili yung galaw na to ni Loki, since kinailangan niya pang patayin yung sarili niyang ama para lang maging mas malakas sa pamamagitan ng devil fruit na taglay neto. At itong traits nga na to ni Loki na may pagkamakasarili pinatunayan niya sa naging pag-uusap nila ni Luffy. Nakita naman natin na makailang beses niyang inutusan si Luffy na pakawalan daw siya sa pagkakakadena neto. Even umabot pa nga sa point na naipag-bargain siya kay Luffy na sasagutin daw niya yung mga tanong ni Luffy patungkol kay Shanks kapalit ng kalayaan niya. At ito nga yung magpapatunay na talagang sakim itong si Loki sa kapangyarihan. Ang next point naman yung pagbabanggit niya sa isip niya na papatayin daw niya si Luffy once na makawala daw siya sa pagkakakadena niya. Dito pa lang marirealize na natin na legit ngang masama itong si Loki, dahil hindi naman siya magbibitaw ng ganitong salita kung talagang ang intensyon niya lang sa moment na to nagbibiro lang siya, 'di ba? Sumunod yung point na tinatawag siyang Shame of Elbaf. Kung talagang ang tinatago ni Oda na talagang mabait itong si Loki, bakit pinagsisigawan niya na shame daw itong si Loki ng Elbaf? Di ba dapat hindi ito in-state ng mga Giants na kasama nila Brogy at Dory? At lastly na magpapatibay ng point na talagang masama itong si Loki yung pagbabadmouth niya kay Shanks. Base nga sa mga karakter na kilala natin na mababait, never nga nilang ginagawa ito sa ibang karakter, yung pagbabadmouth ng kapwa nila. Lalo na si Shanks na isa pang emperor talagang nakakapagtaka nga na gagawin ito ni Loki kung talagang mabait siya. At syempre ang naging resulta nga nito talagang magagalit si Luffy, dahil itong statement nga na to reference during chapter 1 pa. Similar nga itong senaryo na to sa mga mountain bandits, kung saan nabanggit nga ng mga mountain bandits na coward daw si Shanks, since hindi nga daw ito pumalag sa kanila. Nung marinig nga ito ni Luffy dito na siya nagalit, dahil kinikilala nga niya bilang hero niya itong si Shanks. Ngayon itong senaryo nga na to inulit ni Loki. Sinabihan rin niyang coward si Shanks na ikinagalit na naman ni Luffy. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa other side ng storya. Ipoprove naman natin na somewhat mabait talaga itong si Loki at kakampi siya sa Straw Hat Pirates later on. Ang unang point nga sa possible na pagiging mabuti ni Loki yung pagiging masama ni King Herald. Kung sakali nga at masama talaga ang hari ng Elbaf na pinatay ni Loki, madja-justify nga neto yung pagpatay ni Loki sa tatay niya. Bali meron bang hint na magsasabi na possible ngang masama talaga itong si King Herald? Yes, meron. Ito nga yung nakita natin sa flashback ni Big Mom, specifically kay Mother Carmel. Nalaman nga natin sa naging flashback ni Big Mom na itong si Mother Carmel pala masama talaga, since nagre-raise nga siya ng mga batang Giants at ipinagbibili ito sa world government na eventually nagiging Marines, Cyberpol agents at iba pa. Ngayon kung may ganitong klase nga ng tao sa Elbaf, bakit hindi ito natitrace ni King Herald? Bakit hinahayaan niya lang itong si Mother Carmel? Bakit kaya hindi niya pinaalis nung time na to si Mother Carmel sa Elbaf?
Dahil ba sa magkasosyo sila sa business na to? Ang isang point pa nga sa possible na pagiging mabait ni Loki related pa rin kay King Herald. What if na-force lang na maging masama si King Herald dahil sa world government? Paano kung similar kay King Rico Doldo III na ginamit ni Doflamingo para maging masama sa mga nasasakupan niya? Ganito rin yung ginawa kay King Herald ng world government. Paano kung na-blackmail lang si King Herald ng world government? At ito yung nakitang mali ni Loki. Pinatay niya yung tatay niyang si King Herald hindi dahil sa gusto niya lang makuha yung legendary devil fruit neto. Bagkos pinatay niya ito para palayain ito sa paghihirap ng pagbablackmail sa kanya ng world government. Hindi kaya itong statement ni Loki na gusto niyang sirain o wasakin ang mundo hindi ibig sabihin neto literal? Paano kung ang minimin pala niya dito yung world government? Gusto niyang wasakin ang world government, which is ito yung hindi magets ng mga giants. Ang akala nila makasarili lang itong si Loki na gusto niyang makuha yung devil fruit ng tatay niya at wasakin ang mundo. Where in fact ang gusto lang niya maghigante sa world government dahil sa ginawa nila sa tatay niya. Sa mga magtatanong nga kung possible pasukin ng world government itong Elbaf, nakita na nga nating nangyari ito during sa flashback ni Big Mom. Ipinakita ngang may nakausap si Mother Carmel ng mga Cyberpol agents, kaya possible ito. Ngayon kung mabait pala si Loki, sino kaya ang magiging main antagonist para sa Elbaf arc? Bali may mga theory na nga na nagsulputan patungkol dito. At ang isang sikat na theory nga ito daw si Golden Lion Shiki. Ang siste nga itong nakita nating silhouette sa pagtatapos ng Egghead Island arc, si Shiki daw ito. Dahil similar nga yung silhouette neto sa pinakasikat na cover story na related kay Crocus. At base nga daw sa damit nila mukhang si Golden Lion Shiki daw ito. Dagdag clue pa nga na posibleng si Shiki ang main villain itong ipinakita sa ating mga hayop sa latest chapter. During nga sa movie na Strong World, kung saan si Shiki ang main antagonist ipinakita rin exactly itong mga hayop na to. At ang hinala nga ng iilan ito na daw yung foreshadowing na si Shiki ang magiging main villain para sa Elbaf arc. Bali para sa akin nga yung plot ni Shiki mananatili pa rin sa movie na Strong World at mababa lang ang tsansa para sa akin na gawin pa siyang relevant ulit ni Oda o ibalik pa siya sa main storyline since bababa nga yung hype para sa Elbaf arc. And besides kilala natin si Shiki na yung beef lang niya na kay Roger, kaya malabong magkaroon siya ng relation o koneksyon sa mga giants unless nabigyan tayo ng clue noon, which is wala naman. Kaya naman sa tanong nga kung sino ang magiging main villain para sa arc na to, si Loki pa nga rin ang primary suspect natin. Pero kung it turns out na mabuti pala si Loki gaya ng nabanggit nating rason kanina, sa tingin ko nga na world government pa rin ang magiging main villain para sa arc na to. It's either itong mga Holy Knights or another round ng mga Gorosei, dahil sila nga ngayon ang pinaka-relevant na antagonist since nasa final saga na nga tayo. So in summary nga sa topic natin hindi pa rin malinaw hanggang ngayon kung mabait ba o masama si Loki since hindi pa nga nire-reveal yung plot patungkol kay King Herald. Sa part naman ng magiging main villain para sa Elbaf arc, naniniwala nga ako at mataas ang tsansa na ito si Loki, or kung hindi man possible na miyembro ng world government ito. Bali para sa inyo ba, mabait ba si Loki at posibleng maging alyansa siya ng Straw Hat Pirates? O masama talaga siya para sa inyo at siya ang magiging main villain para sa Elbaf arc? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!